Aminin man nga po natin sa hindi mga idol, sobrang ganda ng kampanya ng Boston last regular season dahil simula regular season, playoffs hanggang sa finals, tinatambakan nila ang kanilang nakakalaban. Pero sa kabila niyan, marami para naman nga po mga teams ang hindi natatakot at nakakaramdam ng kaba. Una ay ang Miami Heat na hindi nagamit ng husto ang buong puwersa last playoffs matapos hindi makapaglaro si Jimmy Butler dahil sa injury. Kaya sa inaasahang pagbabalik nito, hindi nga po siya nakatiis pa na magbanta sa defending champions. Ayon sa kanya, hindi nga daw katulad last season, siguraduhin niya na aalagaan nito ang kanyang katawan upang sa ganon hindi na siya magtamo pa ng injury bago ang playoffs. Hindi rin naman dapat maliitin ng mga teams ang Miami Heat kapag buo at healthy ang lineup dahil siguradong tatalunin nila ang lahat ng mga teams na kanilang makakaharap. At sa parte ng Boston, sinuwerte nga daw ito sa East playoffs dahil nasaktuhan na hindi siya nakapaglaro. Kung sakali man nga pong hindi siya na-injury noon, siguradong upset ang Celtics sa kanilang naging serye sa first round pa lang. At ngayong maayos na ang kanyang katawan, papatunayan nga nitong kaya niyang talunin ang Boston Celtics. Samantala, mismong si Bogdan Bogdanovic nang nagsabi, gusto nga nitong makalipat sa isang contender na makakapagbigay sa kanya ng oportunidad na magkampiyon kagaya ng Los Angeles Lakers. Matagal na nga po niyang gustong makasama ang kanyang iniidolo na si LeBron James. Para nga sa kaalaman ng lahat, nag-average nga po si Bogdan Bogdanovic ng 16 points per game. Kaya mapapakinabangan nga ito ng Los Angeles Lakers at sa mga susunod na taon. Ngunit kahit gustuhin ng Lakers na kunin si Bogdan Bogdanovic mula sa Atlanta, sa lalong madaling panahon, hindi pa rin ito magiging madali. Sa katunayan, kakailanganin nga po ng Lakers na gumawa ng 3-team trade upang maisakatuparan ang pagkuha nila dito. At ayon sa inilabas na balita, willing nga po ang Brooklyn Nets na tumulong sa Lakers upang magawa ang ganitong klaseng trade sa kanilang tatlo ng Atlanta Hawks basta't masigurado nga po nilang makukuha si D'Angelo Russell. Kaya kailangan nga po ni Rob Pelinka na magdesisyon kung gagawin nila ang ganitong klaseng 3-team trade sa season na ito o hindi. Sa kabilang banda naman, ibinulgar nga po mga idol na hindi lang ang Memphis ang may kagustuhan sa ginawang pagtanggal kay Rose, gayong mismong siya nag-request na umalis sa team since questionable na ang kanyang playing time. Ayaw rin naman nga po nitong matenga at maging isang mentor lamang sa team bagkos mas gusto nga po niyang mag-ambag para sa panalo. Ngunit hindi rin naman magkatugma ang plano ni Rose at ng Memphis kaya nakapagdesisyon silang maghiwalay na lamang. Dahil sa nangyaring ito, tuluyan na nga pong naging isang ganap na free agent si D. Rose kung saan kailangan nga po nitong maghanap ng bagong team, syempre para makahabol sa training camp. At ayon sa ilang mga fans, panahon na para bumalik ito sa Chicago Bulls. Inamin nga nito noon na matagal na nga po niyang gustong bumalik sa team na ito sadyang hindi lamang siya nabibigyan ng pagkakataon. And since malapit nang magtapos ang kanyang karir, eto na nga daw ang pinakasaktong oras para magkaroon siya ng one last ride para sa Chicago Bulls. So yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon dito. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa aking channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Maraming salamat po.